Maligayang pagdating sa mga ulo ng balita ngayong Huwebes. Pinatay ng mga puwersa ng Israel ang hindi bababa sa 51 Palestino na nagtitipon para sa tulong sa Zikkim Crossing noong Huwebes, bahagi ng 111 na pagkamatay sa Gaza sa loob ng 24 oras. Isa sa pinakamadugong araw ng digmaan. Mahigit 820 ang nasugatan at laganap ang gutom na nagdudulot ng seryosong suliraning humanitaryo. Ang insidente ay nagdulot ng pandaigdigang pagkondena at panawagan para sa tigil-putukan. Apostolic Nuncio at permanenteng tagamasid ng banal na sede sa United Nations, Arsobispo Gabriel Caxia ay nanawagan para sa pagtatapos ng karahasan at naisaliwanag ng malalim na paghihirap at kakilakilabot na paghihirap ng tao. Ang sariling depensa ay dapat mapanatili sa loob ng tradisyonal na limitasyon ng pangangailangan at proporsyon. Naniniwala ang banal na sede na ang solusyon sa dalawang estado na nakabatay sa ligtas at kinikilalang internasyonal na mga hangganan ay ang nag-iisang maaasahan at makatarungang landas tungo sa isang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan. No minimum na 13 na mga bata ang namatay sa isang displacement camp sa East Darfur noong nakaraang buwan ayon sa mga doktor mula sa Sudan. Ang patuloy na karahasan at kakulangan ay nagdudulot ng isang krisis sa humanitarya at karapatang pantao sa digmaan na bansa na Sudan. Inanunsyo ng AICC noong Huwebes ang mga pagbabawa sa visa sa mga kasapi ng pamahalaan ng Palestina at sa Palestine Liberation Organization. Inangkin ng AICC na sinisira ng Palestinian Authority ang mga posibilidad para sa kapayapaan. Hindi bababa sa 22 tao sa Angola ang nasawi habang ang mga protesta laban sa pagtaas ng presyo ng gasolina ay nagdulot ng pangkalahatang kaguluhan. Inaresto ng mga puwersa ng seguridad ang mahigit 1,000 habang may ulat ng paggamit ng live na baril at tear gas laban sa mga nagpoprotesta at mga nakapaligid. Agad na nanawagan ang ACs ng investigasyon sa ihilabis na paggamit ng puwersa na binigyang diin ang tungkulin ng Angola na ipaglaban ang mga karapatan sa buhay, pagtitipon at pagpapahayag. Sa wakas, inaprobahan ni Papa Leo ang desisyon na ideklara si San Juan Henry Newman bilang ika-negatibo 38 na doktor ng buong simbahan, isang malaking parangal na kumikilala sa kanyang mga ambag sa teolohiya.